Muli po sa pagpapalang gabi sa bawat isa po sa atin. Muli po tayo mag-aaral po ng salita po ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng unang Timoteo. 1 Timothy chapter 4, verses 6 to number 8. Aklat po ng unang Timoteo, kapitulo 4, talata 6 hanggang 8. Muli po tayong mag-aaral sa isang paksa po na kung saan na bilang isang mga mananampalataya na habang po tayo ay nadadagdagan ang ating pong taon sa ating pong buhay Kristyano, nawa ay laging makita sa ating po ng Diyos yung buhay na mayroon po tayo katapatan. 1 Timothy chapter 4, verse 6 to number 8. Say amen po pag nandiyan na. Ay basahin po natin together and verse number 6. If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. But refuse profane and old wives, fables, and exercise thyself rather unto godliness. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Ay pumanalangin po. Mga baging Diyos, muli po Lord, isang malang gabi, muli sa inyo po. Dalangin po namin po rin naman sa panguna, kaya po ng banal na Espiritu, ay nawa po rin naman magpapalangin pong mensahe, na kung meron pa po Diyos ang nakita, anumang panghihina, kaya ikaw na po rin naman siya magpalakas Panginoon naman ng mananampalataya. At kung meron pa po Diyos ang nakita, na buhay po rin naman, naliko, ikaw na rin po rin ang magtama ng aming po mga buhay. Tulungan niyo lamang po kami, Panginoon, at ngayon pong gabi, Lord, bigyan niyo lamang po ng energy na amin po kailangan upang maitaas lamang po ang aming Panginoong Yesu Cristo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa ating pong binasa, dito po sa unang Timoteo natin pong binasa, na si Apostol Pablo po ay isinulat po ito kay Timothy na kanya pong spiritual son, na kanya pong anak po sa pananampalataya. Sapagkat ito po si Timothy, naglilingkod po siya bilang isang batang pastor sa isang mahirap na lugar kung saan dito po maraming mga bulaang guro na nagtuturo po ng maling doktrina at ang marami ding mga mananampalataya na nagiging pabaya po sa kanilang spiritual na pamumuhay. Kaya dito po sa talata po ito, muli po i-encourage po tayo po ng salita po ng Diyos na katulad po ni Timothy, ni sa Apostle Paul po ay upang palakasin ang loob ni Timothy, ganun din po sa atin, palakasin ang ating pong mga loob na tayo pero manatili pong nagtatapat sa ating pong buhay Kristyano. Kaya makikita po natin po dito sa ating pong talata na ito pong si Timothy ay laging pong pinapaalalahanan po ni Apostol Pablo na bagamat po siya batang pastor at maraming kakaharapin, ibig po ni Paul kay Timothy na maging ganun din po sa atin na ano man palang mangyari o dumating man kung ano man ang mangyayari po sa ating pong buhay, nawa sa biyaya po ng Diyos, manatili po tayo kung nagtatapatan. Amen? So sa biyaya po ng Diyos, ang mensahe po ng Diyos ngayon pong gabi is faithfulness is very important. Bilang tayo ng mga mananampalataya, hangal po ng Diyos na habang tayo ay umuusad sa ating pong spiritual life, lalo po nadadagdagan po yung ating pong pananampalataya. Lalo po tayo kung nagtatapat po sa Panginoon. Madaling sabihin po kasi ng isang mananampalataya na madaling maging tapat po sa Panginoon kapag maraming laman ang bulsa ng kanyang pera. Maaaring sabihin niya, madaling maging tapat sa Panginoon kapag to the point na marami po siyang isasain o merong laman ng bigas, merong bigas dun po sa lagay ng kanyang bigas. At madali mong sabihin na ikaw ay magtatapat sa Panginoon sa panahon ng iyong kalakasan. Pero kaya, ang tanong sa atin po, paano kaya kapag dumating sa panahon ng tayo po ay sa kawalan, magtatapat pa rin ba kaya
ba tayo kung nagtatapat po sa Diyos? Amen po ba? Sa panahon din kaya minsan ang kawalan, doon po talaga masusubok yung ating pong pananampalataya. Pero sana, dumating po tayo sa estado po ng ating pananampalataya na sa biyaya po ng Diyos, hindi man tayo perfecto, pero sana makadalagin po ng Diyos kung ginagawa po natin po ang lagi pong may katapatan. Ang Diyos po ay umaasa po sa bawat isa po sa atin, ang buhay po natin ay maging tapat po sa Kanya. Sapagkat tayo po mga anak po ng Diyos. Sapagkat today, many people start the Christian life with excitement. Excited po sila. Ngunit ang malungkot, but only if you remain faithful through the years. Ngunit sa paglipas po ng taon, yung kanilang katapatan sa Panginoon ay nalilimitan. Sa panahon minsan ng blessing, sana yung blessing na natatanggap po natin po sa Panginoon, palitan lalo higit po natin po ito ng katapatan. Huwag sana po dumating sa point na sa buhay po natin na the more na ikaw ay pinagpapala ng Diyos, iiwanan mo yung spiritual po natin kung pamumuhay. Maraming mga mananampalataya po na hindi naging maingat na sa kabila na siya ay pinagpapala po ng Panginoon, pero yung kanyang faithfulness po sa Diyos ay napapawasan. Amen po ba? Sana po, the more na pinagpapala ka ng Diyos, huwag mong pababayaan ng iyong spiritual life. Mas lalo kang maging tapat sa Panginoon, sapagkat malapit na pong bumalik ang Panginoon. Amen? Kapatid, paalala ko sa atin, God is not only looking for talented people. Ang Diyos po ay hindi lamang po nakatingin o naghahanap po siya sa mga taong talented people. Kasi kung talented ka nga, maganda nga ang boses mo, pero hindi ka naman tapat at hindi ka naman nagagamit sa Diyos, wala rin po pala yung kabuluhan. Ang Diyos po ay hindi lamang po naghahanap ng mga taong educated people. Tama yun, meron pang tayong pinag-aralan. Pero mas wise ka kung mas magiging matalino ka sa salita po ng Diyos. Higit na mas marunong po tayo sa ating pong mga guro, higit na mas marunong ka pa sa inaakala mo na mas magaling sa iyo, pero kung lagi mong inaaral po ang salita po ng Diyos, higit na mas edukado ka sa harapan po ng Diyos. At ang Diyos ay hindi lamang po naghahanap sa mga tao na gifted people. Gifted nga ang isang tao, pero kung hindi naman sa tapat sa Diyos, wala rin po pala yan kabuluhan. Kapatid, ang paalala po sa atin po ng Diyos, God is not only looking for talented people, educated people, or gifted people, God is looking for faithful people. Sana po sa biyaya po ng Diyos, makakita po sa Calvary Bible Baptist Church, mga tatay, mga nanay, mga kabataan, na sa biyaya po ng Diyos, umuusad po ang ating pong pananampalataya. Amen? Na sana po, to the point na dati ikaw yung tinuturuan, ngayon ikaw na yung nagtuturo. Dati ikaw yung ini-encourage, ngayon ikaw naman yung nag-i-encourage sa kanila. Sapagat paalala mo sa atin po ng salita po ng Diyos, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Nawa po sa biyaya po ng Diyos sa kalagitnaan po natin, talaga ang Diyos po makita na tayo po ay nagtatapat sa Kanya. Hindi man tayo perfecto, pero ibig po ng Diyos makita na tayo po ay nagtatapat. So, apat na bagay po ito. Faithfulness is important in many areas sa ating pong buhay Kristiyano na makikita po natin po sa apat na bagay na ito. Number one, faithfulness is important. Ilagay po natin, faithfulness is important in life's conflict. Dito po masusubukan po yan. Ang katapatan ay napakahalaga kapag nandun na tayo sinatawag na pagsubok sa buhay. Amen po ba? Pagsubok sa buhay. Sapagkat ang buhay natin, Christian life is not an easy life. It is a life of spiritual battle and conflict. Sana sa panahon ng kahirapan, nananatili ang tapat sa Panginoon. Sa panahon ng karamdaman, biyaya ko ng Diyos na nakikita tayo nagtatapat sa Kanya. Sana sa panahon din ng kawalan, amen, in life's conflict, yung pagsubok sa buhay, sana nga po na sa ating pong mga mananampalataya, na the more na ikaw ay may pagsubok sa buhay, huwag kang lalayo sa church. The more na dumarating ka sa tinatawag na life's conflict, mas kailangan po natin ang salita po ng Diyos. Amen?
The moment na ikaw yung tinatawag na para bang yung buhay kong ito parang hindi niya yata natatapos ang problema, pero kapatid ang daan mo, sabi po ng Bible, ano lang po yan, it suffered a while. At yung nararanasan mo, hindi lang ikaw ang nakakaranas na nararanasan din po yan ng lahat ng mga kapatid mo sa Panginoon. Ang kagandahan lamang yung ating pong natutunan sa church na ito, all people have trouble, but God's people have God's help. Isang bagay na ating pong natutunan sa biyaya po ng Diyos, na bagamat meron pong tinatawag na pagsubok sa buhay, salamat may Diyos po tayo. Every believer faces opposition sa parang meron po tayo kaaway. Ano po yung kaaway natin? Kaaway natin ang sanglibutan, kaaway natin ang diablo, pero ang pinakahigit na kaaway po natin ay walang iba kundi yung ating pong sarili. Kaya kung babalikan po natin yung ating pong talata, ni sa Apostle po na nagsabi po dito, to exercise himself unto godliness, because spiritual strength is needed to overcome these battles. Pero hindi po natin po mapagtatagumpayan ang pagsubok natin po sa buhay kung kung hindi ka magiging tapat sa Panginoon. Sana lagi na kapag dumating man sa pagsubok natin po sa buhay, mas lalong higit po natin kailangan ang church. Mas higit na kailangan po natin po ang pananalangin. Mas higit na kailangan po natin ang salita po ng Diyos. Tingnan po natin po yung sinasabi po ng talata sa aklat po ng Ephesians. Ephesians chapter 6 and verse number 12. Tingnan natin. Ephesians chapter 6 and verse number 12. Ang sinasabi po ng Biblia, sapagkat for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. Hindi po natin po nakikita yung kaaway po natin. Pero kaya natin mapagtagumpayan yan sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. Kaya natin mapagtagumpayan ng diablo, kaya sabi ng Bible, James chapter 4 and verse number 7, resist the devil and he will flee from you. Amen? Resist the devil and he will flee from you. Kaya nga sa oras na kapag dumarating po sa atin that faithfulness is important in life's conflict, kapag dumating sa buhay na sa atin po na meron tayong pagsubok po sa buhay, at sinasabi na huwag ka po nang dumalo, alalahanin mo yan, resist the devil and he will flee from you. Amen? Minsan nga sinabi nila, minsan sa puntahan, sabi niya, Brother Marvin, kaya hindi po nakatalo kasi hindi nila po na, kumbaga na, kayo kaya lumagay sa sitwasyon. Kapatid, hindi ko man maunawaan yan, pero maunawaan ng Diyos yan. Mahalaga lang magpatuloy ka sa Panginoon. Amen? So, faithfulness is important in life's conflict. Sino mo sa atin po dito ang walang pagsubok sa buhay? Sino mo sa atin po dito ang walang nararanasan na kahirapan? Sino mo sa atin po dito ang hindi nagkakaroon po ng karamdaman? Pero salamat po, may Diyos po tayo. Amen? Kaya nga, itinuro sa atin po ng Scripture sa 2 Timothy chapter 2 and verse number 3 na sinasabi po ng Biblia, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So, nakatulad po ng isang soldier, meron po silang training. Sabihin, tinetrain lamang po tayo. Amen? Maging good soldier of Jesus Christ. Hindi pala lahat na soldier ay good. Meron din palang bad. Sabi ng Bible, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Na ang katapatan pong ito, standing firm in the middle of spiritual battles. Nakakatawa po sa ating mga tatay, talaga nakikita naman po natin po sa kanila, yung kanila pong katapatan, yung kanila pong pagpapatuloy sa Panginoon, kapag dumating sa point na, yung in the middle of spiritual battles, so in the middle na meron po silang pagsubok sa buhay. Pero salamat sa Panginoon, malaking encouragement po yan, na yung mga tatay, na yung mga nanay, na yung mga kabataan, na na bagamat meron silang pagsubok sa buhay, every prayer meeting, nasa church po sila. Amen? Hindi mo na para sabihin na, dadalo kaya sa, hindi dadalo yan kasi maraming problema yan. Hindi. Dadalo yan kasi takot sa Panginoon yan. Amen? Kaya there will be, meron talagang temptations, meron talagang discouragement. Hindi sapagkat nagdidismaya ka, hindi ka na magpapatuloy. Meron talagang persecutions, meron talagang trials. Because many believers quit when the battle becomes difficult.
Sana huwag mangyari ito sa atin. Pero paano magaganap na hindi mangyari ito sa atin, na tayo ay lalamig o iwanan mo yung gawain ng Diyos? Kaya napakahalaga, we need a Bible reading. Kapatid, gaano mang kabisi mo, sana huwag mong pababayaan ang salita ko ng Diyos. Huwag sana dumating sa punto ng ating buong buhay na maghapong nilipas ang maghapon na hindi man lang tayo nakakapanalangin sa Panginoon. Amen? Bible reading, praying, maging po ang church attendance, at maging din po sa ating pamumuhay, sa po ng ating pong talata, mamuhay po tayo ng may kabanalan. Maraming mga mananampalataya po ngayon, very compromiser. Kumbaga sa kanila, kapag trend, uso, gagawin nila. Sa atin hindi, sana wag. Amen? Sana wag. But a faithful Christian continues to pray, continues to trust God, continues to obey the Word of God, and continues to serve the Lord. Faithfulness gives us victory in life's conflict. Kapatid, ang katapatan ay nagbibigay ng tagumpay sa pagsubok ng ating buhay. Amen? Hindi man makita po yung ginagawa mo natin. Talagang darating sa pagkakataon na yan. Pero ang mahalaga, ginagawa mo yan, nagtatapat ka para sa Panginoon. Ang ating pong buhay Kristiyano is not a short sprint. It is a long race that requires endurance. Amen? It requires endurance. Pero hindi mo magaganap po yan. It is a long race that requires endurance kung hindi naman po tayo magtatapat sa Panginoon. Kaya napakahalaga na ang katapatan na ito, continuing to serve God when you are tired. Amen? Continuing to serve God. E minsan kahit napapagod ka, continue lang na maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Continue lang. May gantimpala po ang Diyos sa mga tao na naglilingkod para po sa Kanya. And continuing to grow Christ when others stop. Kung sila man ay huminto, kung sila man ay tumigil, magpatuloy kang magtapat ka sa Panginoon. Hindi naman kasi po tayo magsusulit sa tao, tayo may magsusulit po sa Diyos. Amen? And continuing the race until the finish line. Amen? Kaya nga po yung encouragement sa atin po ng ating pong pastor. Ano po? Ang Diyos na nagsimula ng ating pananampalataya, ang Diyos din ang magtatapos ng ating pong pananampalataya. Sapagkat ang malungkot lamang po mga kapatid, many Christian or many people starts the race, but only the faithful finish the race. Pag sana po tayo na hanggang mabilis nga, ang mahalaga, lagi nga sa atin po paalala po sa atin, ang mahalaga kahit mabagal ka, ang mahalaga nagpapatuloy. Ang mahirap yung sobrang bilis po, bigla ka naman bumagsak. Amen? Pero hindi mo magaganap po yan na tayo magiging tapat sa Panginoon kung papabayaan po natin ang Bible reading. At hindi rin po magaganap po yan sa buhay po ng isang mananampalataya kung papabayaan po natin ang ating pong panalangin. Kaya mahalaga din po sa atin po yung kawalan po ng Panginoon. Amen? And number 2, faithfulness is important in life's conviction. Amen? In life's conviction. Meron po tayong paninindigan sa buhay. Magkaroon po tayo ng conviction na pag-gising sa umaga, uunahin ko ang Panginoon. Amen? Hindi yung uunahin ko yung cellphone ko, uunahin ko ang Panginoon. Hindi ko uunahin ko yung Facebook kaysa po sa book, face the book. Di ba? Hindi tayo po sa face the book and not Facebook. Kaya napakahalaga po na. Faithfulness is important in life's conviction. Magkaroon po tayo ng paninindigan sa buhay. Amen? Magkaroon po tayo ng conviction na anumang mangyari, mag-church ako. May blessing pa na wala, mag-church ako. Magkaroon tayo ng panindigan sa buhay na na magtatapat ako sa Panginoon. May blessing po na wala, magkaroon tayo ng paninindigan sa buhay na hanggang kaya po natin mag-church po tayo. Na hanggang kaya po natin maglilingkod po tayo sa Panginoon. At magkaroon din po tayong faithfulness is important
important in life's conviction when it comes to giving. Amen? Yung conviction na ibibigay mo yung para sa Panginoon. Na hindi ko kahit sabihin mo na para mag-eto na lamang, karoon tayong paninindigan sa buhay that God will provide. Amen? So faithfulness is important in life's conviction. Mahalagang magkaroon po tayo ng paninindigan sa buhay. At mahalaga din po na yung ating pong pananamit sa mga kabataan, sa atin po, paalala sa atin po ng salita po ng Diyos. At pinapaalala po sa atin po dito po sa church. Na hindi lamang po tuwing linggo Kristiyano tayo. Amen. Amen? Na hindi lamang po kapag linggo maganda yung suot natin. Sana kahit mga ibang araw, kung papaano tayo sa church, ganoon din tayo po sa labas. Kasi inire-represent po natin ay ang Panginoong sa Kristo. Amen? So in life's conviction, magkaroon po tayo ng paninindigan sa buhay ng mga kabataan, be not unequally yoked together with the unbeliever. Marami ng mga Kristiyano na kabataan na tapat sa Panginoon na tumigil po yung kanila pong katapatan ng paglilingkod sa Diyos sapagkat nakipamatok po sila sa hindi mananampalataya. Mas marunong po sa atin po ang Diyos. Pero sinasabi nila, how long? At huwag tayo magmadali because to everything there is a season. Amen? Because conviction means having a deep belief that God's word is true and choosing to stand it no matter the cost. Amen? Kaya ating paniniwala na ang salita po ng Diyos ay totoo at mas pipiliin po natin at mag-i-stand po tayo buti no matter the cost. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun na yung tapos. Amen? Ito yung ating pong conviction. Nasabi po rin po sa 2 Timothy 1:12, for I know whom I have believed. Mismong sa Apostle Paul na nagsabi, kilala ko ang aking pong sinasampalatayan. Amen po ba? Kilala mo ba natin ang ating sinasampalatayanan? Kaya magkaroon po tayo ng conviction. Ang conviction na hindi ko ikakaya ang Panginoon. Magkaroon po tayo ng conviction na anumang pa nang mangyari na sa buhay natin po ito, minsan mapahiyaman ako, minsan mapagalitan man ako, pero magpapatuloy ako alang-alang sa Panginoon. Because when a believer has a strong conviction, they will not easily compromise. Amen? Kung ang isang mananampalataya ay mayroong strong conviction, they will not easily compromise. Amen? For I am not ashamed of the gospel of Christ, which is the power of God unto salvation. Kapatid, ito po kasi po yung po. The world pressures believers to compromise. Pinipilit ng mundo po na ang mga mananampalataya ay makapag-kompromiso. Ikompromiso ang ating pananampalataya, ikompromiso yung ating pong moralidad, ikompromiso yung ating pong paniniwala. But faithful Christians stand firm because they know God's truth never change. Amen? Sana po sa ating mga mananampalataya, especially sa ating mga kabataan, magkaroon po tayo ng conviction. Mas marunong sa atin po ang ating pong pastor. Mas marunong po ang salita po ng Diyos. At mas marunong po sa atin po ang ating pong Panginoon. Amen? And in number 3, faithfulness is important in life's coming days. Sa mga darating na araw po sa buhay. Amen? Sa mga darating na araw po sa buhay. Sana, kung noon ay tapat ka, kung noong last week o noong last month, tapat ka sa Panginoon, sana sa susunod na araw, lalo kang maging tapat sa Diyos. Faithfulness is important in life's coming days. Na kung babalikan po natin ang ating pong talata, na si Apostle Paul na nagsabi po dito, 1 Timothy, ayan po 4 verse number 6. Sabi po ni Paul, for bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to
come. Kaya nga pinapaalala sa atin po dito ng salita po ng Diyos na ang kabanalan ay may pangako na hindi lamang sa kasalukuyang buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Amen? Kundi sa buhay na darating. Tingnan po natin po yung Revelation chapter 2 and verse number 10. Napaalala sa atin po muli na salita po ng Diyos. Revelation chapter 2 and verse number 10. Sinasabi ng Bible, basahin po natin all together, ready, read. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Amen? Sana po, hanggang sa sabi nga ni Paul, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Faithfulness is important in life's coming days. Sapagkat pinaalala ko sa atin po ng 1 Peter, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Amen? So, pag naging tapat ka sa Panginoon, we shall receive a crown of glory that fadeth not away. Sa kumpanya, pag nagtapat ka, pero pag nagsarado ka, wala na rin. Sa tao, kahit anong tapat mo, minsan makakalimutan ka, minsan mawawala na rin. Pero yung matapatan na ginawa natin sa ating Panginoon, sa ating Bible, it faded not away. Amen? It faded not away. Kaya ang hamon po sa atin, hindi man tayo magaling sa pagkakalaan magaling po sa atin, kundi ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos hindi naman nagano magaling eh. Kasi kung magaling tayo, wala tayo sa church. Amen? He must, sabi po ni John sa John chapter 10, verse number 30, He must increase, but I must decrease. Sabi po ng Bible, that faithfulness is important in life's coming days. Na Galatians 6:9, be not weary in well-doing, for in due seasons we shall reap if we faint not. Darating talaga sa pagkakataon, people may ignore your service or forget your sacrifices. Pero kapatid, ang paalala sa atin po ng salita po ng Diyos, but God sees everything. Sapagkat yung ginagawa natin po para po sa Diyos, one day believers will stand before the Lord and receive rewards for their faithfulness. Hindi po natin sa church, hindi kailangan na magaling ka. Ibig na ng Diyos, matapat ka. Amen? Faithfulness today leads to glory tomorrow. Kaya kung nakaraan noon, ay nagtapat ka sa Panginoon, sana sa ngayon, at sa darating pang araw, at sa darating pang buwan, at sa darating pang taon, sa biyaya po ng Diyos, manatili po tayo nagtatapat sa Kanya, sa biyaya po ng Lord. Amen? And pamuling bagay, that faithfulness is very important in life's changes. Amen? Talaga ba ng mga pagbabago sa buhay? Pansinin mo, nung ikaw ay nagtapat sa Panginoon, pinabayaan mo ba ng Diyos? Minsan ba, hindi mo ba maliret na hindi ka nagtatapat sa Panginoon, parang kulang at kulang ka? Amen po ba? Pero nung ikaw ay nagtapat sa Panginoon, nagbago yung buhay natin. Hindi man lagi sagana, pero meron tayong peace of mind. Amen po ba? Meron tayong peace of mind. Nasalamat sa Panginoon, binago tayo ng Diyos. In lives, changes. Naalala ko yung sabi ko lagi po ni Pastor. We cannot change yung circumstance. Pero, kaya mong kontrolin yung attitude mo. Amen? Hindi mo na mabago yung nangyari eh. Pero kontrol mo pa rin yung ating home. Yung ugali mo na. Talagang darating po sa pagkakataon, talaga ba na magbabago ang circumstances, circumstansya, pero paalala sa atin po na sa altar po ng Diyos, but we should remain faithful. Amen? Saan magbabago ang kalusugan mo? Amen? Hindi ba tayo natutuwa at hindi ba tayo nakikala sa mga kapatid natin sa Panginoon na magkaminsan man na meron man silang karamdaman, pero nasa church? Amen? Di ba tayo natutuwa na kapatid po natin sa Panginoon, nakikita po natin po siya nagtatapa, bagamat galing po siya ng trabaho, medyo siya pagod, pero nasa church. Amen? So faithfulness is important in life's changes. Tapos magkakaroon pa man ng karamdaman, sana kung magkakaroon man tayo ng
konting karamdaman lang, salamat sa Panginoon, pinapagaling niya naman tayo. Pero sana, kung dumating man po yun, manatili po tayong tapat sa Diyos. Amen? And changes in relationship. Kasi hindi naman po natin po hawak po yung ugali po ng bawat isa. Kaya lagi sa akin pong paalala, huwag mong ilalagay po yung araw mo sa taong yan. Amen? Na kapag halimbawa, hindi ka lang nabate, hindi ka lang nakamayan, hindi ka lang nabigyan, o hindi ka lang na-message, bago na agad yung nakapatan mo sa Panginoon sa alawan. Amen? Kung minsan, pagkaminsan ba, may karoon ng konting tangkuhan, magkaroon mo ng konting away, o sa Panginoon mo na lang. Amen? Sa Panginoon na lang, pag-pray natin yan. And changes in seasons of life. Amen? So, kung meron ng konting kahirapan ngayon, darating din ang pagkakataon, darating din ang araw, darating din ang panahon, ikinanatiling pagtapat sa Panginoon, at tuloy tayo nagtatapat sa Panginoon, pagpapalain ka din ng Diyos. Amen po ba, ha? Pagpapalain din tayo po ng Diyos. Proseso. Hindi naman dahil nagbilog ka, pagpapalain ka agad eh. Amen po ba, ha? Pero mahalaga lang, sa kabila po lahat yan, nagtatapat po tayo sa Panginoon. God calls us to remain faithful in every season. Laging paalala po sa atin po ng Scriptures, it is required in stewards that a man be found faithful. Basahin po natin po yung Malakay chapter 3 and verse number 6. Sa bukang Malakay chapter 3 and verse number 6, nang sinasabi po ng salita po ng Diyos, basahin po natin ano, for I am the Lord, I change not. Kung ang Diyos, yung katapatan niya po ay hindi nagbabago sa atin, sana huwag ka din magbago sa Panginoon. Amen po ba? Anong kapatid, huwag tayo magbago po sa Panginoon. Kung ano sana ang sinimulan mo, yung maganda mo sinimulan sa Panginoon, sa biyaya mo ng Diyos, tuloy lang kapatid. At sabi ng Bible, Jesus Christ, Hebrews 13 and verse number 8, Jesus Christ, the same, yesterday, and today, and forever. Circumstances may change, but our commitment to God, sana po ay huwag magbago. Amen? Because faithfulness means serving God in good times. Amen? In good times. Hindi ka lang magkita pa sa Panginoon in good times, even in hard times. Amen? Even in times of blessings, magkita pa tayo sa Panginoon. Even in times of suffering. Isang blessing pa nga po kapag dumarating tayo sa suffering eh. Amen po ba? Isang totoo po yan kapag dumarating sa pagkakataon na tayo ay nagsasuffer, ipinapakita lamang talaga natin po sa Panginoon na kailangan natin po ang Diyos. Kasi pagka minsan tayo mga Kristyano, nakakalimot tayo eh. So in good times, be faithful. In hard times, be faithful. In times of blessing, lalo mong magtapat sa Panginoon. And in times of suffering, huwag kang nalayo sa church. Huwag mong pababayaan ang gawain po ng Diyos. True faithfulness continues no matter what changes happen. Kaya nga napakahalaga po sa atin, bilang sa mga mananampalataya ng ibig po ng Diyos, na tayo po ay nagtatapat po sa Kanya. Bago po sa ating conclusion, pag-isama po sa panalangin, kung nabalitaan niyo po yung sunog sa lugar po ng Tondo, Manila, yung classmate ko po sa Bible School, nasunog po yung kanilang church. Sama po natin po sa panalangin po. So yung classmate ko, hindi po nakapasok po kanina kasi po wala sa susunod din. Kasi yung uniform tsaka po yung sa akin po ay talagang nasunog po lahat. Pray po natin po yung patuloy na provision ng Panginoon at muli po sila makapagsimula sa biyaya po ng Diyos. Yung matandaan lang po, bagaman sumunod po sila, nakadang pa rin. Meron pa rin silang service kahit sabihin mo sa barong-barong na. Sabi na talaga ng all things work together for good. So sa ating po, maganda po sa ating conclusion, faithfulness is one of the most important qualities sa ating pong buhay mananampalataya. Kapatid, when life's conflict, when battles come, be faithful. Amen? And in life's competition, when the race becomes difficult, be faithful. Maging sa ating pong conviction, when the world pressures us,
Kaya nga napaka, salamat po sa Panginoon. Ay, dito po tayo, dinala po ng Diyos. Amen? Lagi tayong napapaalalahanan. Sana, mga kabataan na i-start na po natin po. Sana mga kabataan, masigit natin pong paniwalaan ang sinasabi ng ating po mga magulang, o sinasabi ng ating po pastor, o sinasabi ng mga matured Christian, matured na mga kuya po natin, mga ate po natin, kaysa sa ating po mga kaibigan. Amen? In life's conviction and in life's coming days, nakatingin tayo sa when we look toward eternity and life's changes when circumstances shift. Kapatid, God does not require perfection, but He requires faithfulness. Amen? As Paul na sinabi po niya, I have fought a good fight, I have finished my course, and I have kept the faith. Sa ating mga katapos, tonight, God is asking sa bawat sa ating mga mananampalataya. Ang tanong po sa atin, are you faithful? Amen? Kaya sabihin natin, some believers today may have, nandidismaya sila, may problema in the battle, ay yung iba naman, stop running the race, and compromise their convictions, at nakakalimutan nila yung eternal reward, and allow life's changes to weaken their commitment. Kapatid, God is calling you back to renew your faithfulness. Sapagkat isang araw, we will stand before the Lord, in the greatest words we can never hear, nakakapakinggan po natin po sa sinabi po ng Matthew 25 in verse number 21. Well done, thou good and faithful servant. Kung sa gabi po ito, if God has spoken to your heart, muli po tayo magkaroon naman po, renew natin po yung commitment sa Panginoon. Muli po natin, kung tayo nagkulang man, sa biyaya po ng Diyos, muli po natin po balikan yung ginagawa natin po sa kung nagtatapat ka sa Panginoon ngayon, tuloy mo lang yung kapatid. God will bless you. Amen? God will bless you. The question is, the question is not how you started your Christian life. The question is, will you remain faithful until the end? Amen ba? The question po is not how you started your Christian life. Ano po katanungan sa atin? Will you remain faithful until the end? Yung mga tatay, mga nanay, mga kabataan, paalala lagi po sa atin po na salita po ng Diyos. Paalala sa atin po ng ating hanap. Paalala sa atin po lagi po ng church. Hindi man madali ang buhay. Pero salamat sa Panginoon, inaasahan niya sa bawat isa po sa atin na makita niya na tayo po ay nagtatapat sa biyaya po ng Diyos. Tayo pinalangin po. Mga baging Diyos, minsan pa, salamat po Lord sa inyong salita. Salamat po muli Lord sa